Ayun na nga 'no mga kababayan, maging itong si dating Senadora Leila de Lima, sumausaw na rin po sa issue na kinahaharap nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Para naman dito kay, Senator, JB Ejercito, wag ka na magpaliwanag, papaliwanag ka pa, eh. Aminin mo na hindi mo kinaya ang bashing. Kasi majority sa mga followers mo, mga dilawan. Galit sa mga Duterte, kaya lumabas sa feeds mo, puro pambabash sa'yo. Papaliwanag, huwag ka ng paliwanag. Hindi mo lang talaga kinaya yung natanggap mong batikos doon sa una mong desisyon na pumirma doon sa letter na kung saan kumukontra doon sa contempt nitong si Pastor Apollo Kibuloy. At dito rin po sa video na 'to, pag-uusapan po natin etong paliwanag nitong si Senator Robin Padilla. Sana naman maintindihan siya ng ating mga kababayan. Personal po niyang kakilala itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, yung pagkakakilala niya sa kahit dito kay Kibuloy, taliwas doon sa sinasabi ng mga victim survivor nitong si Risa Hontiveros. Hindi rin naman po natin masisi itong si Senator Robin Padilla. Ngayon at pasadahan po natin na mabilisan itong mga banat nitong si Risa Hontiveros. Mamaya na yan. Ito po ang banat nitong si Senadora Leila de Lima, no? Ang sabi po dito sa page ng mga congressman, ah, pinaalalahanan ni dating Senadora Leila de Lima ang mga mambabatas na hindi dapat pairalin ang pagkakaibigan nila kay Kingdom of Jesus KOJC founder Apollo Kibuloy para hadlangan ang mga hakbang upang siya ay iparesto ng Senate Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality dahil sa patong-patong na paratang na pinapatungkol sa kanya. Senadora Leila de Lima, wala naman sana problema sa pagdalo nitong si Kibuloy diyan sa hearing nitong si Senadora Risa Hontiveros. Ang problema, merong nagpaparatang, dapat sana gigitna itong si Madam Chair. Kaso, victim survivor na nga ang tawag niya, eh. Doon sa mga witness. Paano pa haharap itong isang inaakusahan kung ang verdict nung chairperson, guilty na kaagad tong si Kibuloy. Kaya ho, yun eh. Ito pa po ang banat nitong si Senadora Leila de Lima. Leila to Senators, your BFF Kibuloy not exempted from justice. Sino ba nagsabing exempted siya? Di ba meron na nga siyang kinakaharap na kaso sa DOJ? Mismong si Boying Remulla pa po ang nagsalita sa press con na kung saan tinatrabaho na ng DOJ yung inapilang kaso para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. 11 years ago po yung naganap yung kaso na yun, no? Ito po mga kababayan, there should only be one law for all. Senators should not exempt Kibuloy from the compulsory process of the legislative inquiry just because he is a friend. Sabi ni dating Senadora Leila de Lima. Ano na yan eh. Ang tanong dito, para saan ba? Ano bang gustong gawin, mangyari nitong si Senadora Risa Hontiveros? Kasi ang pagkakaalam natin dyan sa hearing na yan, na in aid of legislation. Ngayon, ang tanong dito, pagka ba hindi dumalo itong si Kibuloy, hindi ba magagawa nitong si Risa Hontiveros yung kanyang, ang tawag dito, committee report? Ganun ba kahalaga itong si Kibuloy? Ano bang pakay niya? Mapahiya siya sa media. Kasi una pa lang po, nabasa na po natin ang galaw nitong si Hontiveros. Sa tingin natin, ang gustong mangyari niyan, padaluhin si Kibuloy diyan sa Senado, pagkatapos pagka hindi medyo nagkainitan sa tanungan sa Senado, iko-contempt yan si Kibuloy. Ganun po ang plano niya. Ngayon, pagka nasa custody na ng Senado itong si Pastor Kibuloy, doon na papasok yung mga sunod-sunod na kaso. Hindi na nga naman makakapalag ngayon itong si Pastor Kibuloy kasi nasa kustodiya na siya ng Senado. Kagaya nung ginawa kay Senyor Aguila, di ba? Noong nasa custody na siya ng Senado, doon na tinrabaho yung mga kaso dito. Nung nasa NBI na, nung nasampa na yung kaso, wala nang labas-labas itong si Senyor Aguila. Diretsong kalaboso po siya. Di ba? Yung playbook na yon,
nitong si Risa Hontiveros, gusto niya ring i-apply dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kung talagang yang pakay na yan, itong si Risa Hontiveros, in aid of legislation po talaga. Wala po tayong kontra dyan eh. Wala po tayong issue dyan. By all means, Pastor Apollo Kibuloy, dumalo ka sa hearing. Kung nakita natin yung neutrality nitong si Madam Chair, wala po tayong problema dyan. Dumalo ka. Walang mangyayaring masama sa iyo dyan kasi parehas naman ang si Madam Chair. Kaso itong si Risa Hontiveros, hindi pa po dumadalo si Kibuloy, guilty na po kagad. Paano dadalo itong tao kung ang verdict mo sa kanya, naniniwala ka na doon sa mga victim survivor mo? Hindi mo man lang tinatawag na resource person eh. Ang nangyayari, may biktima, may akusado, anong tawag sa'yo, korte? Ganun ba yon, Senadora Risa Hontiveros? Marami na pong nakakapansin sa ating mga kababayan sa mga kabalbalan na pinagagawa nila dyan sa Senado. Especially dito sa komite nitong si Senator Risa Hontiveros. Mga kababayan, comment react po kayo sa pagsasalita na yan itong si Leila de Lima. Ang atin dito masyado pong itong galaw na to nitong si Hontiveros at nitong si de Lima masyadong kulay dilaw, kulay pink. Kulay ube. Kulay po ni Risa Hontiveros yun. Ito po mga kababayan. Dumako po tayo dito kay The Bad One. Okay? Ang sabi po nitong si The Bad One, wala namang masama doon kung i-correct mo yung sarili mo. Na magbago ka ng desisyon. Yun na nga. Ang tingin sa'yo tuloy ng ating mga kababayan, salawahan ka. Gusto mo to, gusto mo yan, gusto mo lahat. Kung pipirma, pipirma. Kung hindi pipirma, hindi pipirma. Wala namang pilitan yan eh. Walang pilitin yan. Public perception is secondary. What is important is doing the right thing. Anak ng Petrang Garapata, may nalalaman ka pang ganon. Tao lang naman po tayo nagbabago rin ang isip natin. There are no certain factors. Kung ordinaryong tao, okay lang yon. Kung simpleng gusto mong uminom ng soft drinks tapos maya-maya sabi mo sa sarili mo ayaw mo na uminom, okay lang yon. Kaso pinag-uusapan dito, nahahati kasi ang sambayanan dito sa issue na to. Tapos ikaw, maya-maya pula ka, maya-maya dilaw ka. Ano ba talaga, sir? Salawahan ka eh. Okay lang yon kung tipong, magda-diet na ako. Di na ako kakain, papapayat na ako, di ba ganon? Maya-maya, kumain ka na, yung walang problema doon. Hindi problema, hindi hindi national issue yon. Itong dinidesisyonan mo, sir, national issue. Kaya pagka na-desisyonan mo, napipirma ka, pagka binawi mo yun, magmumukha kang ewan. Kagaya na nangyari sa'yo, nagmukha kang eng-eng, di ba? Pero kung hinayaan mo lang, yun na yung desisyon ko, di ko nababaguhin. Kahit ano pang sabihin nyo. Kaso, so I did not withdraw because of bashing. Ay, sus. Nagbubula na tayo eh. Sanay na ako dyan. It's a matter of doing the right. Bashing. Hindi mo kaya yung bashing, sir. Hindi mo kakayahan yung bashing. Yun nga lang kay Sir, ano pangalan ito? Kay Mindaboats, kay Sir Mark Anthony Lopez, hindi ka makasagot-sagot. Anong bashing? Sagutin mo muna, labasan mo siya ng pruweba na nasa payroll siya ng China. Di ba? Ganon yun, di ba? Nagsagutan kayo sa Twitter, hindi ka nakaporma. Napahiya ka doon sa mga banat ni Mark Anthony Lopez. Di ba? Ditong si Sir Mark Lopez. Sagutin mo, sige. Kung talagang, sa bagay, flip-floppers ka eh. Maya-maya, ganito ka. Maya-maya, ganun ka na. Wala na tayong aasahan dito kay JB Ejercito. Ganyan yan, ngayon ganito. Maya, ganyan na yan. Mamaya, ganyan. Hindi tayo magtataka bukas, pipirma ulit yan. Ano Petrang Garapata? Sir JB, anong ginawa nyo? Anong klaseng kalokohan yan? Yung desisyon na kakain tapos hindi kakain tapos nakakita lang na masarap na ulam, kakain ulit. Walang problema yon. Hindi national issue yun.
Walang maraming tao ang, nakabantay doon sa desisyon mo na yun. Sarili mo lang yun. Pero yung dinesisyonan mo, pipirma ka, maya-maya binabawi mo. Napakalaking kabalbalan nun, sir. Ayusin natin yung mga desisyon natin sa buhay, Buti na lang hindi China pinag-uusapan natin dito. Kung China 'to, malamang sa malamang paparatangan tayo niyan na, "Nasa payroll kayo ng China." 'Pag hiningan naman ng ebidensya, wala naman naibibigay. Ano ba 'yan? Eto po mga kababayan, pakinggan na alamin po natin ang paliwanag nitong si Senator Robin Padilla. Buti pa 'tong si Senator Binoy, talagang, napakatigas talaga, eh. Pagka dinesisyonan niya, kilala ko 'yan. Yung mga nagpaparatang baka hindi pa nakadaupang palad itong si Kibuloy. Ako kilala ko. Hindi pa ako senador, kakilala ko na 'yan si pastor, 'di ba? Kaya pakinggan niyo po mga kababayan. Sana maintindihan niyo kung saan ako nanggagaling. Ito ang panawagan ni Senator Robin Padilla matapos niyang sabihin, gagawin niya ang lahat para mapigil ang contempt order at pag-issue ng warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ, KOJC Church Leader Pastor Apollo Kibuloy dahil sa utang na loob umano ang mga Pilipino sa pastor. O dapat kayo diyan sa balita, ituloy nyo. Utang na loob ng mga Pilipino dito sa pastor dahil sa pagtulong niya sa pamahalaan para labanan ang mga makakaliwang grupo. Kulang. Balita naman. Di ba? Ibabadlight nyo pa si Senator Robin, eh. Sa totoo lang, mababadlight siya dito. Mababadlight siya dyan. Ito po yung Ito, dahil may utang na loob umano ang mga Pilipino sa pastor. Di ba? Sino nagsabi? Si Senator Robin. Ngayon, binigyan pa tayo ng utang na loob dito kay Pastor Kibuloy. Kumpletuhin nyo kasi yung sentence. Pinuputol nyo, eh. Pinapapangit nyo yung imahe ng mga politiko, eh. Ganito yan. Dapat ganito ginawa nyo, balita, Kayo dyan sa balita, Ito, super dilawan din tong na to, pahayagan na to, eh. Kibuloy, dahil may utang na loob umano ang mga Pilipino sa pastor dahil sa pagtulong nitong si Kibuloy para matapos ang local armed insurgency sa ating bansa. Naiintindihan niyo po ba mga kababayan? Nation building. Doon tayo Pagdating doon sa religious aspect, spiritual aspect, wala po tayong pakialam doon. Hindi po natin pinapasok yun sa usapin na to. Doon lang po tayo sa political na aspeto nitong nangyayari kay Kibuloy. Ang sinasabi nitong si Senator Robin na dapat tayo magpasalamat doon sa sinusubukan niyang itulong sa pamahalaan na matapos na ang local armed insurgency. Ang panggugulo nitong mga makakaliwang grupo sa ating bansa, yung mga salot dyan sa House of Representatives, yung mga salot dyan sa Senado, meron pa po. Hindi pa po sila tapos. Baka nag-uumpisa pa nga lang yung mga ungas na yan, eh. Sige na nga mga kababayan. Pakinggan na po natin itong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Shout out kay Ma'am Sas. Tagal na nating di naririnig si Ma'am Sas. Akala natin anong nangyari. Ano nangyari dito kay Ma'am Sas? Busy ata siya lately. Magandang gabi po sa inyong lahat, aking mga kababayan. Sabayan niyo po ako na ilagay ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib. At sabayan niyo po ako sa pagsasabing, nasa ugat ko ang paninindigan at pinaglaban ng aking mga ninuno. Dumadaloy sa aking ugat ang dugo ni Lapu-Lapu, Sultan Kudarat, Gabriela Silang, Andres Bonifacio, Jose Rizal, General Luna, Artemio Ricarte, at ng libo-libong mga sundalo na lumaban para sa kaligtasan ng bayan.
Nasa puso ko ang kasaysayan ng bayan at ang kinabukasan ng bawat isang Pilipino. Mahal ko ang Pilipinas. Kaya lalaban ko ang kanyang kalayaan, kalikasan, at kabutihan. Maraming salamat. Ang sinabi ni Bongbong Marcos sa Australia na ang ating bansa ngayon ay nasa frontline katulad noong World War II. Binoto, sinuportahan at nilukluktan natin sa kapangyarihan si Bongbong Marcos para tayo ay mamatay sa disgrasya. Oo o hindi? Pero ngayon tayo ay parang proud na tayo si Bongbong Marcos na tayo ay nasa frontline ng isang gera na hindi naman natin gera, kundi gera ng bansang Amerika. Isa itong pagtataksil sa kanyang sinabi noong eleksyon na ipinimulan ni Pangulong Duterte. Pero ano ngayon ang kanyang ginagawa? Ang kanyang ginagawa ay inilalagay tayo sa kapahamakan. Naku po, yan na nga Bakit? ba? Para saan at para saan ito? Kung hindi nila kaya ang diplomasya, huwag nilang ilagay sa disgrasya ang mga Pilipino. Magandang gabi po sa inyo uli. Ito po si Sas Rogando Sasot. Kaya katulad po ng sinabi ko kanina, pinoto, niluklok at sinuportahan po ba natin si Bongbong Marcos para tayo ay malagay sa frontline ng isang digmaan? Oo o hindi? Hindi! Sagot tayo, sagot. Hindi! Ang kailangan ba natin ay disgrasya o diplomasya? Ang kailangan natin, para sa atin si VP Sara kailangan natin. Mga kababayan, nalalagay po sa isang malaking panganib ang ating bansa at ang kinabukasan ng inyong mga anak at ng kanilang mga anak dahil sa maling desisyon ng gobyerno na ito. Hindi po natin alam kung ano ang nasa isip nila kung bakit nila ito ginagawa. Ito ba ay para sa bayan o para sa kanilang bulsa? Naku po. Alam niyo naman po kung ano ang kanyang sinabi sa Australia, na ang Pilipinas ay nasa frontline uli ng isang digmaan katulad noong World War II. Hindi po ito ang kanyang ipinangako noong siya ay tumatakbo bilang presidente at nung siya ay sinuportahan ng bawat isang Pilipino at nang siya binigyan ng plataforma ng SMNI. Ang alam po natin ay nangako siyang ipagpapatuloy ang sinimula ng ating mahal na presidente na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po yun mga kababayan. Nangako itong si Marcos Jr. ng continuity. Imbis na ituloy, majority po sa mga naumpisahan ni Tatay Digong, independent foreign policy, yung mga build,
yung hindi pagsawsaw sa problema ng iba't ibang mga bansa. Ngayon po, lahat po ng ginawa ni Tatay Digong na yun, binaliktad po lahat nitong si Marcos Jr. Ganyan po katindi itong ating Pangulo. Kaya sinuportahan natin siya dahil siya ay nangako na ilalagay sa kabutihan ang ating bansa. Ang tanong ko po sa inyong lahat, nararamdaman niyo po ba na ang ating bansa ay nasa kabutihan? Papaano pong nasa kabutihan ang ating bansa kung patuloy po ang nangyayaring korupsyon? Si Ka Eric nakulong, pati na rin si Madam Lorraine Badoy dahil lamang sa pagtatanong kung anong nangyayari sa pera ng taong bayan. Pera ba nila yan o pera ninyo? Isigaw po natin lahat, hindi mo pera yan. Ayun. Tama, dahil pera yan ng bawat isang manggagawa, bawat isang guro, bawat isang sundalo, bawat isang ina, bawat isang OFW. Ang pinamimigay nilang pera sa mga taong bayan ay hindi nila pera, kundi pera ng bawat isang Pilipino. Ayun. Ngayon, ang ginagawa nila sa ating bansa ay nagpapamudmod ng pera na tinatawag nilang ayuda. Pero di ba sa ating bansa, meron tayong kasabihan, nasa Diyos ang awa, ngunit nasa tao ang gawa. Ang ginagawa nila ngayon ay ginagawa nilang pulubi ang bawat isang Pilipino. Binibili nila ang suporta at pagmamahal ng bawat isang Pilipino. Yun na yun po ang ginagawa nila ngayon dyan sa House of Representatives. Puro ayuda, AIX, TUPAD, AKAP, lahat po yan mga kababayan, puro ayuda. Hindi po tayo mabigyan ng magandang presyo sa mga bilihin, bibigyan na lang po tayo ng ayuda. Trabaho ng mga mambabatas, pababain ng mga pangunahing bilihin para sa mga kababayan natin. Hindi po nila kayang gawin yon. Kaya ang ginagawa nilang nito mga crocodile na to, binibigyan po tayo ng ayuda. Siyempre, parang ano yun double action. Hindi mo na nagawa yung trabaho mo, ikaw pang maaalala sa susunod na eleksyon. Di ba? Double action. Pero bilang isang Pilipino, ang inyong pagmamahal ba ay nabibili o hindi? Laking problema ng ginawa ni Riza Ontiveros na ito mga kababayan. Laking problema po nito. Ang problema lang yung kay Pastor Kibuloy. Yun lang yung pagpapapunta sa Senado sa kanya, yung panggigipit sa kanya, yung pag-aakusa nitong si Riza Ontiveros. Anong kanyang mga victim survivor? Ay, napunta na dito kay Marcos Jr. sa ayuda sa House of Representatives at nagkasangkot-sangkot na po yung mga yung mga problema.
napakaganda at napakalakas ng mandato na ibinigay ng taong bayan kay Bongbong Marcos. Siya ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas pagkatapos ng EDSA 1 na maluklok na may mandato na binoto siya ng overwhelming majority ng mga Pilipino. Pero bakit ang kapakanan ng kanyang mga kabarkada, kamag-anak, at mga kasama niya ang kanyang inuuna? Tingnan ninyo ang ating bansa ngayon. Siya ay nangako ng bagong Pilipinas. Ngunit ano ba ang ating nakikita ngayon? Bagong Pilipinas o lumang Pilipinas? Ayun, bulok na Pilipinas. Ayun na nga no, mga kababayan, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video kaugnay dyan sa pagsasalita na yan. Itong si Ma'am sa Astrogando Sasot. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo. To God be the glory. Hasta la vista, baby. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita po ulit tayo mamaya.